Ayan po at anytime po ngayon ay maaari na pong makalaya itong si PRRD or si President Duterte dahil po nanalo po siya doon sa hinain ni Cayetano at ni Zubiri na resolution na i-house arrest na lamang po siya. At so anytime po ngayon ay baka mapapalabas na po, pero hindi nga, sabi ko, hindi ko ibig sabihin nun ay mawawala na siya ng kaso, kundi nandoon pa rin yung kaso, i-house arrest na lang po. Ang importante po doon, makauwi lang po siya ng Davao. So ayan po, at ito po yung katibayan na panalo po siya dito sa Senado. At yan po ay agad-agad ay po-forward na po nila sa ICC ito at para hilingin na i-house arrest na lamang itong si President Duterte. Ito po. Inaprubahan ng Senado ang resolusyong humihimok sa International Criminal Court na isailalim na lang sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa botong 15 yes, 3 no at 2 abstain, pinabura ng Senado ang resolusyong inihain ni na Senador Mig Zubiri at Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Zubiri, dapat isaalang-alang ang lumalala umanong kalusugan ng dating Pangulo na pinabigat pa ng kanyang katandaan. Dagdag ng senador, hindi naman nangangahulugang kalilimutan na o i-absuelto sa mga kaso ang dating Pangulo. Pagbibigay lang anya ito ng pagkakataon para makapabuhay siya sa ilalim ng makataong kondisyon habang dinidinig ang kanyang mga... Inaprobahan ng Senado ang resolusyong... So maliwanag po yung inyong narinig na panalo po siya sa botong 15 versus doon sa 3 nagno at saka 2 abstain. At alam niyo po ba kung sino yung nagno na ayaw pa i-house arrest si President Duterte? Si Aquino, si Hontiveros, at saka itong si Kiko Pangilinan na Bugok. Yan po, yan 3 po. Tandaan po ninyo Aquino, Hontiveros, at saka itong si Bugok na Pangilinan. Yan po yung kwan. Pero ayan po, pero tapos na po, panalo na po si President Duterte doon sa hinayin niya resolution ni Mig Zubiri at saka nitong si Alan Cayetano. Thank you for that, Mr. Senators. Anyway, magawin naman tayo dito sa lumalalang gira dito sa pagitan ng Israel at saka itong Iran at saka itong Amerika. At ayun po, kasasabi ko lang po kahapon, yung pong in-upload ko kahapon na sabi ko, tandaan ninyo, baka ilang araw lang ay magtataas na ulit yung mga bilihin or lalo na yung mga gas, gasolina, or mga diesel or mga langis. Ayan na nga po, nagtaas na agad. Grabe. Yan po yung sinasabi ko. Na yung sinasabi nga nila, yung mga iba dyan, ano raw naman, ano raw ang pakialam pa natin yung mga gira nila, hindi naman tayo ang apektado. Lahat po ng gira, dito sa buong mundo, lagi po tayong kasali. Para lang po malaman nyo, kagaya po niyan. Antimano, mahal na agad ang gasolina. Diesel at saka mga langis na yan, antimano. Ayan po yung sinasabi ko. Pag nagmahal ang diesel, gas at saka kung ano-ano, mga gasolina na yan, ano ang mga susunod na magmamahal? Lahat po ng mga bilihin. So, hindi pa po, hindi. Kung yung wala pang ang gira na yan, wala pang pagtataas ng mga diesel na yan hirap na itong mga kababayan natin Ano pa kaya yung ngayon na magtataas na? Paano pa mabuhay itong ating mga kababayan na ito? Tapos itong mga senador at mga kongresistang ito, nag-i-enjoy sa mga kanilang mga pinagnanakaw na pira ng mga hayop na to. Diba? Sana kayo na lang ang mapiste ng mga hayop kayo. Huwag nyo na idamay itong mga kababayan ko. Kayo na lang sana ang mapiste ng mga hayop kayo. Mga bullshit talaga kayo kahit kailan Kaya, ayoko na lang magpaulit-ulit pa na maggamon dito
Dahil gustong-gusto ko na talagang liigan itong mga hayop nito. Anyway. At ito na po. At isa pa pong ibabalita ko sa inyo, hindi na ako magtatagal na mag-vlog ngayon dahil mayroon pa po kaming lakad ngayon at tatawid po kami diyan sa parting Luzon dahil iikot naman po kami diyan sa yung dating iniikutan po namin diyan sa Nueva Ecija, Tarlac, Laguna yan, itong Bataan, Pampanga, Bulacan po na yan. At piniprepare na po yung sasakyan namin at pagkatapos lang po nito ay aalis na kami at iikot na naman po kami. So yun po, habang naghihirap itong ating mga kababayan, patuloy na naghihirap, patuloy na gutom, patuloy na walang masaing nating mga kababayan, ito nagpapasasa itong mga animal na ito sa kaban ng bayan. At isa po rito, ito pong Trillanes na ito, kitang-kita na po ang pagiging demonyo nitong Trillanes na ito. Kung inyo pong matatandaan, ito pong si Trillanes na ito, in-interview po ni Jessica Soho at tinanong po yan ni Jessica Soho na kung nakipag-meeting daw ba siya or sila sa ICC. Anong sagot niya? Maliwanag, malakas pa yung boses niya na wala raw nangyaring mga pagmi-meeting. Pero, nung in-interview naman ni Jessica Soho, itong si Boying Remulla, umamin si Boying Remulla na nag-meeting sila sa bahay mismo ni Remulla at ang nagpakilala sa mga taga-ICC ay itong si Trillanes. So, nandoon yung pagmi-meeting. So, talagang mga nag-uungguyan itong mga animal na ito, mga bobo kasi. Pero ito po ang problema, bobo pero nakakaperwisyo. Kaya dapat ito talagang nililiigan itong mga ito eh. At nako. At ito po yung yung interview ni Jessica Soho kay Trillanes at saka dito kay Boying Remulla. Talagang taraidor to, talagang Trillanes ito. Wala nang bayag tong hayop na ito eh. Toso pa rin. Ito yata yun. Hindi ito na. About attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez. Wala pong mga ganyang mga meetings. Yan. Wala pong mga ganyang mga meetings. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Sir, when was this? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. About attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez. Wala pong mga ganyang mga Remulla. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Sir, when was this? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Nag-uungguyan talaga itong mga pare-pare mga unggoy na ito. Imagine mo, talagang nakipagsabuatan talaga sila sa ICC. O yan, todo tanggi itong si Trillanes, pero itong si Boying, at Timano, umamin. So talagang mga unggoy talaga itong mga hayop na to. Ay, nako. At yan na po talaga yung yun na po ang problema dito sa atin eh. Tingnan mo itong mga sinungaling na ito. Mga bullshit talaga. Itong Lacson na ito, ikaw na baklita ka. Antimano, sasabihin mo na walang katotohanan yung isiniwalat ng mga 18 mga Marines na ito. Ba't di mo imbestigahan na hayop ka? Talagang aliwanag na po na may pinagtatakpan maliwanag na po na may pinagtatakpan itong si Pinky at saka itong si Soto. Ping Lacson pala, hindi si Pinky, ay
Sa gabi po yan, pinky, pero sa araw, pink. Yan po. So, talagang ang liwanag na talaga. So, saan po pulutin itong mga kababayan natin kung ganito ng ganito? Ang mga nandito. Si Dilima. Todo tangge sa wala siyang natanggap na malita. Mayroon po. Ayun, hindi ko lang po na-save. Yung hila-hila po niya mismo. Yung malita. Siya mismo ang naghihila-hila ng malita. Ano? Talagang, wala talagang mga tarantadong talagang to. Ito yung dahil. Siya mismo. Tapos todo tanggi ang animal. Tingnan mo. Imaginin mo itong mga kwan ito. Wala namang mga karapatan na magkaroon ng pira itong mga hayop ito. Pero nagkakaroon dahil nga sa mga bullshit na ito. Ito na lang muna ang papanood ko sa inyo. Hindi ko makita eh. Itong sinasabi ni Loren Badoy dito kay Bini Abante na isang ulol na congressman ay hindi ko maintindihan. Ito nakaupo na congressman na hindi naman nanalo itong hayop na itong Abante na ito. Samantala ang nanalo rito yung kalaban niya si Oy ang nanalo. Hindi ka maintindihan kung bakit pinaupo ni George Garcia itong hayop na Abante nito. Ito po, pakinggan nyo. Pangalan niya ay si Benny Abante. No? No? Gusto ko sabihin sa mga ano bang simbahan ni Benny Abante. Pastor nila ito di ba? Ang dinadala niya ma'am is Metropolitan Evangelical Church eh. Okay, so to the followers of this Pastor Abante, ang pastor ninyo ay magnanakaw, plunderer, hindi lang simpleng magnanakaw. Isa siyang magnanakaw, mandarambong siya, isa siyang sinungaling, isa siyang cheater sa elections. Demonyo ang pastor ninyo, satanas ang pastor ninyo. Tumalis na kayo dyan sa simbahan na yan or paalisin niyo siya kasi nasa loob ng simbahan ninyo mismo si satanas, si Benny Abante yon. Sinungaling, magnanakaw, lahat na yan, nag-cheat pa sa elections, di ba? Ang kapal talaga ng mukha niya. Tapos, he has the bloody gall to quote scripture, di ba? Yes. But, even Satan knows how to quote scripture. Satan is very knowledgeable with the Bible, no? I read, no? So, it doesn't mean anything, Benny Abante. Don't you are being judged not by what you say but what you do, and we Yes. know what you've done. You are an oppressive bastard. You have abused your power, no, over and over and over, and you're there in the list of the 18 Marines. Who are we going to believe? A liar like you or these Marines? And you're not the first. It's not the first time that you're being named. So yun ang gusto kong sabihin sa mga followers sa simbahan ni Pastor Abante, no, nandyan sa loob ng simbahan nyo ang demonyo at ang pangalan niya ay si Benny Abante. Yan po, narinig nyo. Ngayon, may dudugtong rin ako dyan kay Bini Abante na yan. Hoy! Bayawak! Lumayas ka dyan sa pagiging pastor mo. Yan sa mga kamimbro na, yung mga membro niyan, yung evangelical na yan na pinamumunuan daw ni Abante na itong gagon to, tadyakan nyo na yan. Nakakahiya yan sa organisasyon sa ninyo, sa religion ninyo. Maging dito sa Katoliko na nanawagan din ako. Tanggalin nyo na rin yung salsalero. At sa yung palautog na pare na si Villanueva, palautog na, adik pa. Ang dami talagang may mga sira na talaga ang ulo. Ang dami na. Sobra na ang mga sira ng ulo nitong mga hinayupak na ito. At tika, mayroon pa. Ano ba itong na ito? Anyway, ano ba itong na ito? Tingnan natin kung ano ito. Hi guys! May pambato na daw sa 2028 ang mga ibak. Ayos na yung mga basura pala na walang ibang ginawa kundi mabalahura sa ating bansa. Dati medyo okay to sa akin si Vico Soto. Kaso dikit pala to sa isa sa pinakamalaking buhaya sa gobyerno. Tingnan nyo, ngiting paldo ang mga darubo. At ang matindi nito, may pito pa tong kindat kulimbat sa buhatan ba. Kaya tandaan nyo, sa 2028 tatakbo daw to sila bilang mga kawatan ba. Ayos na mga senador pala.
Yan. Ako rin, nawalan din ako ng gana rito kay Vico Soto na ito. Tandaan nyo yan, mga kababayan, ha, Vico Soto. Pare-parehas lang ang dugo nito mga animal na ito, yung mga tiyuhin na dyan. Huwag na ang pagpapaniwalaan itong Vico Soto na yan. Ako dito eh. Hangang-hanga ako rito sa batang to eh. Pero, ito, iba rin ang talaga. Manamalan taga, basta nananalay tayo sa dugo ng mga kawatan talaga ito. Magdanakaw na rin to. Hindi pa ngayon. Mga tarantado talaga itong mga hayop na ito. Ano pa ba itong nakalagay dito? Tika ha, i-play ko lang po. Sandali. Iba yung na-play ko. Ayan. So, ayan po, sabi ko nga hindi na tayo magtatagal dito dahil basta lang po paalala ko lang po sa inyo na ang lahat po ng gira, kahit hindi po tayo apektado, lahat po yan ay dadanasin natin yung epekto ng mga girang ito. How much more kung tayo mismo ang pupulpugin dito. At hindi po malayo na pasabugin na ng China yung mga idka na yan. Dahil hindi natin alam. Baka anumang oras ay gagalaw na po yan. North Korea at saka itong Russia at saka itong China. So, wala man tayong away dyan. Apektado tayo dahil nandito yung mga base militar ng mga Amerikano na yan ang maglalagay sa inyo sa tiyak na kapahamakan. Kaya yun po yung masama kung magkaroon tayo ng bangag na presidente na wala na po sa katinuan. Wala na po sa katinuan yan. At yun na nga. Pero okay lang. At total hindi na siya makatae. At kung na yan, bilang na yan. Anyway, doon po sa sa mga gusto pang maligtas kung sakasakali dito sa tiyak na kamatayan ng mga pasasabugin nilang mga laso na yan. Puntahan nyo po yung thumbnail ng video ko na mayroong thumbnail na kalamansi at saka sili. Panoorin nyo po yon. At kahit naman po hindi ko kayo subscriber ay yung pong gustong sumunod noon, gumawa kayo noon. Dahil hindi po natin alam kung kailan or baka bukas makalawa lang babagsakan na rin ng mga lason at bomba itong ating bansa dahil nga nandito nga yung IDCA. So, para na lang po sa ating mga kababayan ito, yun po ay napakahalaga po yung itinuro kong kalamansi at saka sili na yun. Panoorin nyo po at para po kahit papaano ay maligtas kayo doon sa tiyak na kamatayan. Once lang po na malanghap ninyo yung pasasabugin ng North Korea, wala na pong kapag-asa. Tutumba na lang po kayo. Tandaan po ninyo yan. Hindi po ako nananakot dito. Ang sinasabi ko lang po sa inyo ay kung gusto nyo sundin yung itinuro ko sa inyo, okay. Kung hindi naman po, wala pong problema. Ginagawa ko lang po ito dahil sinabi ko naman paulit-ulit mahal ko po ang kapwa ko Pilipino. At siyempre, mas mahal ko po itong mga subscriber ko kasi kahit walang kakwenta-kwenta itong mga dinadaldal ko rito, hindi pa rin sila nagsasawa sa pagmumukha ko. Anyway, at sigurado naman ako na hindi talaga nila pagsasawaan yung mukha ko. Ang sigurado ako,
pag nakita nila yung mga mukha nitong mga ampapangit na mga congressman at saka mga senador na yan ang pwede nilang pagsawaan, baka masuka pa sila. Dahil yung mga pagmumukha ng mga yan, hindi po na naayon sa mukha ng tao. Yan pong mga yan, parang mga mukhang tao na mukhang mga hayop. So, dalawa po yung pagmumukha ng mga yan. Kaya maaaring dyan magsawa yung mga subscriber ko. Pero sa pagmumukha ko, maaaring hindi. Sa maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At dumating na nawa yung swerte na lagi kong sinasabi rito. At sana hindi parsyal, kundi ibagsak na sa inyo ng ating Panginoon yung swerteng walang katapusan. Ginagawa ko po ito, ang pagdadasal para sa inyo. Uulitin ko lang po. Dahil mahal na mahal ko po kayong lahat.